So bakit nga ba nakalamang si Bronny James sa kanyang tapatan versus Cooper Flag mga idol? Sa puntong ito ay malaki na po ang in-improve nitong si Bronny James despite na siya'y 55th overall pick, samantalang itong si Cooper Flag naman ay first overall pick sa kakatapos lang po na draft. Si Cooper Flag ay tumala ng 10 points, 6 rebounds and 4 assists. Samantalang si Bronny James ay mayroong 8 points, 2 rebounds and 2 assists. Si Cooper Flag ay mayroong 5 out of 21 sa kanyang field goal made mga idol. Medyo mababa yan. Hindi naman yan na dininay ni Cooper Flag at inamin niya na hindi ito yung kanyang pangkaraniwang laruan. Nag-i-struggle siya despite sa kanyang 10 points and 6 rebounds. Yung kanyang shooting, inaalat siya sa 3-point line. Hindi naman niya tinatanggi ang kanyang pagkukulang. Ayon pa mismo kay Cooper Flag, nanibago siya sa labang ito. Iba na ang environment at syempre iba ang laro ng mismong Summer League at sa kolehiyo at lalong mas iba pa kung pag-uusapan na ang tunay na laban sa NBA. Ngayon, bakit nga ba nakalamang itong si Bronny James kahit na hindi man siya ganoon kagaling versus Cooper Flag? Sa puntong ito ay mayroon ng experience itong si Bronny James kaya kung mapapansin nyo ay paunti-unti na nga siyang nakaka-adapt, nakaka-blend in, nakaka-adjust na siya. Kung pag-uusapan lang ang experience at sa kanilang tapatan ngayon ay medyo nakalamang na itong si Bronny James mga idol. Pero sa pagsisimula nga ho ng panibagong NBA season ay iba ang kanilang magiging katayuan. Si Bronny James ay mahihirapan bang makapasok sa rotation ni Coach JJ Redick samantalang itong si Cooper Flag ay patuloy pong isasabak ni Coach Jason Kidd sa kanilang starting lineup kaagad. Marami pang lugar para sa improvement sa development para kay Cooper Flag samantalang itong si Bronny James ay kanyang pinatunayan na kahit papano ay nag-improve siya sa Summer League nito at siyak na magkakaroon po yan ng epekto sa kung anumang rotation ang ibibigay sa kanya para sa Lakers. Sa kabilang banda naman, napiga ng Dallas Mavericks itong si Ryan Nembhard, ang kapatid ni Andrew Nembhard ng Indiana Pacers. Sa puntong ito mga idol ay tila nakakuha pa ng isang batikang pangatlong option ang Dallas Mavericks kay Nembhard na naging undrafted sa kakatapos lang po na draft. Siya ay tumala ng 21 points, mayroong 57% na shooting sa field. Siya mismo nanguna sa kanilang kupunan sa panalong iyon versus Los Angeles Lakers. Samantala mga idol, mayroon pang 3 available na mga veteranong gwardya sa ngayon na wala pang kupunan sa NBA. Itong si Dame pagkatapos na siya ini-wave ng Milwaukee Bucks. Patuloy pa rin naman siyang inuugnay sa Golden State Warriors considering na siya ay isang tubong California. Doon siya isinilang, doon siya lumaki at doon din siya nag-aral ng kanyang high school. Marami man ang tumutulak sa kanya papunta sa kanyang bahay sa California sa Golden State Warriors. Subalit sa ngayon ay hindi pa ito yung angkop na move para sa Golden State considering na aabutin po ng isang season ang recovery nitong si Damian Lillard at hindi rin makakasigurado itong Warriors na kung siya ay makakasabak na kagad sa aksyon pagkatapos ng isang buong seasong pagpapahinga. Samantala si Russell Westbrook naman ay wala pang team as of now. Wala pa siyang pinipirmahan despite na mayroong malakas na interest ang Sacramento Kings sa kanya. Para sa isang veteran minimum contract, all goods pa naman itong si Russell Westbrook. Malaki pa naman ang kanyang makukontribute galing sa bangko at pwede naman siyang mag-mentor sa mga batang players ng team na kanyang sasamahan. Ganon din po itong si Chris Paul, ball movement, experience, mga clutch shot, yan pa rin po ang kanyang maibibigay. Pero itong si Chris Paul ay nagsabi na ito na ang kanyang panghuling season sa NBA. So definitely 1-year deal lang po talaga ang kanyang tatanggaping kontrata. Sa ngayon ay dumagdag din po yung marami ng mga gwardya, mas bata pa at dihamak naman na mas magaling din kumpara sa mga veterano sa ngayon. Kaya kung mapapansin nyo ay maila po ang pirmahan sa mga gwardyang free agent sa liga o sa NBA.